Mahigit sa 2 dekada na nang huling masulyapan ang kahuli-hulihang pagtatanghal sa teatrong ito. Wow. Sakit sa dibdib. Masakit pa rin sa dibdib. The theater. Diyos ko, napakadilim. Wala bang ilaw din eh? Ito ang CR ng mga guys. Alam mo, dun sa CR ng mga girls, minulto ako dun. Yan. Diba? So grand. Hello? Baka mamaya meron tayong hindi nakikita. Mag-hello muna tayo. Ayan. Hi, Beverly. Hello. Si Beverly Salviejo, isang komedyante ng pelikulang Pilipino, ang isa sa mga manananghal na huling tumuntong sa entablado ng Met. This is just a hallway going to the dance theater, going to the buff, the cafeteria, and to the offices. And this used to be manicured. Marami siyang plants. Garden. It's a garden. Muli niya akong dinala sa oras na ang teatro ay buhay na buhay pa. Kapag performances, you cannot loiter around. That's a no-no. Doon ka lang sa dressing room. So medyo strict at that time? Very, very strict. Wow. Hindi kami po pwedeng, before the show, hindi kami po pwedeng magpakita sa audience. 1980 nung magsimulang umarte sa entablado ng Met si Beverly. Ang 22 anyos na dalagay sasamahan lang dapat ang kanyang nobyo na mag-audition pero napasali na rin siya sa Metropolitan Theater Chorus. It's magical. Yung bang tipong, oh my God, I like this. The sets, the lavish sets, the lavish costuming, na we were dressed from head to foot. Yung inaakit-akit na ganyan, ano? Yung props. Yung sets, the sets. Hindi mo makikita yung end. Kunyari, limbawa, it's a forest. So they will bring in yung mga malalaking mga sets na gano'n na nakadraw ng ganyan. At sabi ko, ang gagaling naman nila. Pag tinamaan ng ilaw, parang totoo. This used to be the dance theater hall. Dito kami nagpapadebare, step, 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 na ganyan. So ito ang lawak nito, no? Ilang nagkakasyang tao dito? Ang dating sahig na pinagpapraktisan ni na Beverly, kundi man bitak, tuklap na. Ang magagarbong kasuotan, animoy mga maduduming basahan o basura na lamang. Ang pinagagawang mga sayaw dito, hindi lang Filipiniana. They also do jazz, they also do ballet. Kumbaga you have to be all around. Yeah. Ito po ang aming hallway papunta sa dressing rooms. This is a very, very busy hallway. Nagtatakbuhan ng mga tao dito ng habang tumatakbo ka, nagtatanggal ka ng ganoon. Kumbaga ito yung EDSA. Oo. Grabe to. Miski ang backstage kung saan matatagpuan ang dressing room ng mga artista, binigyang buhay niya sa aking harapan. Isa sa mga soprano chorus noon si Beverly. Bawat pagtatanghal niya raw dito ay hindi niya makalilimutan. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay. Ngunit tulad ng kanyang boses ngayon, ang lahat ng kanyang kwento'y alingaw-ngaw na lang ng alaala sa mga sulok ng teatrong ito. Kung hindi yan inabot kasi ng politika at ng pagkaano ng ibang mga tao,
dapat hindi kasi this is a national patronage. This is beyond Imelda and Sunico. Ito ay mas matanda pa sa atin. Nitong nakaraang taon lamang tuluyang nabayaran ng NCCA ang pagkakautang ng Met sa GSIS. Matapos na di umusad ang unang planong ayusin ito nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa halagang 270 million pesos, muling nakalaya ang teatro mula sa bingit ng kamatayan. Isang bagong umaga para sa dating Reyna. Pero di kalayuan sa Met, may isang istruktura din ang minsang nalagay sa panganib. Ito ang simbahan ng Basilica Minore de San Sebastian. 1621 nang ang unang istruktura ng simbahan ay itinayo rito. Panglimang gusali na ito ng simbahan. Dahil sa nasunog at nasira ng lindol ang mga nakalipas na istruktura, minabuti ng isang Belgian firm na Société Anonyme de Travaux Publics na magtayo ng mas matibay na simbahan. Yes, what you see now is practically kung gaano siya in 1891. Nothing This is changed. one of the few churches in the Philippines na talagang you see it as it was. Ang huling istruktura nito ngayon ay gawa sa bakal. Ang mga pader pinagmukhang kahoy pero ang totoo, kung hubaran ng gusaling ito, puro bakal ang makikita natin. 11 malalakas na lindol na ang pinagdaanan nito. Taliwa sa mga nalalaman nating mga Pinoy, hindi si Gustave Eiffel ang nagplano at nagdisenyo ng simbahang ito, kundi isang Espanyol na si Genaro Palacios. This is a Gothic or Neo-Gothic church with itong mga lancet windows, yung mga spars, yung mga ribbed vaulting. This is the first shrine of Our Lady of Mount Carmel. This church actually, ang mga paintings po sa loob ay done by Filipinos. We want to preserve this building for our yung mga sumusunod sa atin. They will see it, they will enjoy this church as much as we are enjoying it, as much as we are admiring it, no? Pero ang nag-iisang simbahang yari sa bakal dito sa Pilipinas, unti-unti nang kinakalawang. Animoy isang matandang tila, humihina na ang bawat mga buto. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.